May pera na po tayo. Yung pinakita ko 1 million views. Ang isa, almost 500,000. Itong resulta ng kinuna natin ng puso, kahit hindi po ako nag-apply ng fingering, yung kunin yung mga maliit dito sa dulo, ito, lumalaki pa rin. Ito'y makain, pero lumalaki talaga. Now, ano ba ang palatandaan na ito'y pwede nang i-harvest? Dito sa amin, alam namin na ito'y over matured na pag mayroong biak, liki ba? Dito may liki itong kunti. Halika do. Lapit ka. Pero hindi mas maganda yung may biak or liki sa Bisaya. Bakit? Masayang yon. Hindi naman yun nabibinta. Kinakain lang yon. So, what shall we do here? Kasi ito'y matured na, ang palatandaan, yung dahon na agnas na. Yan. Pag mayroong dahon, dalawa na tira na okay, at lahat, majority ay naagnas na, palatandaan rin damin dito ng aming mga nuno na talaga ito'y ready for harvesting. Pero ang lakatan, hinayaan namin na hindi muna harvestin ng bigla kasi gusto ko lahat ng dahon sa taas ay maagnas kasi yon ang pinaka-ideal talaga. How to harvest like this? Expert kayong taga Davao, hindi po ako makipagtalo sa inyo. Kasi hindi naman kami dito nagpa-farming talaga ng lakatan na maramihan. Dito saging yung masaing at iba yung latundan. Marami dito pero lakatan, kunti lang. Kaya nga, I am thinking to plant more like this. Ang gagawin natin, pag mag-harvest ng ganito, para hindi po ito masira, dito tayo titira sa taas. Ganito. Okay. Dapat ganito. At kasi ito'y masalo ra, kanang magunitan ra ba? Ganyan. Kunin natin yan. Tingnan nyo ang pira, abot kamay. Alam nyo ba ang kilo ng lakatan dito? May nakig-argue nga sa akin. Binangay nga. Hindi ko nga alam yung binangay. Lakatan kasi sa amin ito. Napakamahal. May calculation kasi ito'y nabibinta pag ito'y aabot ng 10 na kilo at ito'y nabibinta sa merkado ng 60 to 70, pero pag ikaw nagbinta, kasi ako may stall akong maliit, 100 to 120. So pag ikaw ang nagbinta, mayroon ka ditong tanim na 1,000 and you can sell this into 1,000 per buwig. Ito ba, per buwig kasi 1,000 ito pag 10 kilo ang ganito, lalo nagmaalagaan mo ng mabuti. Pero ang problema dito, kita nyo, mayroong binhi sa likod, pero pwede lang yan ilang beses, pero pag hayaan mo dyan, liliit at liliit ang bunga. Totoo to, base sa aming scientific study. Kaya nga, ang dapat gawin dito i-transfer, kasi may scientific study na yung isang tanim na lagi mo binabalik sa isang lokasyon, siyempre naubos yung nutrients. Kaya nga, the best is transferring it to another place for new nutrients to be absorbed. Yun. So, pag mayroon kang 1,000 buwig, milyonaryo ka na. I consider it. Nagagawin ko yun. Totoo. Kaya nga, pinasanay ko yung binhi. Kasi ang puno nito, ito, pwede pa ito gawing binhi. Kunin yun doon sa pinakapuno at saka biyak-biyakin at hayaan natin, ilagay natin doon sa matabang lupa at ito'y tutubo ulit. That is the law of reproduction sa isang lakatan or anumang saging na gusto mo. Tulad ng ginawa ko yung red banana, si Ma'am Krisme Yikik Yunes ng Iceland bumili sa akin ng marami. Yun ang ginawa. Sinapsap, kinuha yung mata at saka pinatubo ulit bago replant it to the ground or to the field. So again, kung gusto kang yumaman, lakatan. Isa sa mga paraan. Paano? Siyempre, magtanim ka, gastos ka, alagaan mo, at pag-aralan mo.
Ang daming tao nagsabi, brother, your videos are so helpful to us. Thank you for that compliments. Pero sa loob-looban ko, sa aking puso, wala akong ibang adikain kundi tulungan ka upang ang bagay na mahirap mapadali para sa iyo. Kasi ako po ang nagtuturo ng mga easiest and simplest matters in the field of farming. Sabihin nyo mayabang ako pag wala kayo nakitang tanim ko. Pero alam ko, hindi po nyo kayang gawin yan. Nang totoo lang, sabihin nyo walang kwenta yung contents ko. Sabi ng iba, bakit? Wala yung kwenta. I have thousands of Neo Gear and fruit tree, sir. And I have a lot of plants, sir. Anong gusto mo? Parang mayroon na lahat dito. Kunti na lang yung hindi pa naa dito. Kasi mayroon tuminggusti dito. Durian, avocado, namunga na nga. Yung iba, hinahanap ko yung mga exotic na tanim. Mayroon na nga tayong kuna ng walis tambo. Mayroon ako dito. Dinala ko galing sa bahay ko doon sa Agna. Kasi mayroon yung property ko na ganyan, marami. So, ganun lang. Sana sa nakita niyong isang buwig, considering that this is 1,000 pag ikaw nagbinta, personal, pero pag pinadaan mo ito sa sa ibang kamay, 60, tanggap nila, binta 100. So, kung mayroon kang 1,000 na buwig, so mayroon nga 600,000. Ang laki doon. Ang hirap doon kunin mo, kahit vloggers ka, ang hirap nga, ilan lang sweldo pag vloggers ka. Wala talagang tatalo sa farming. Maniwala kayo. Kaya yung mga politiko, yung mga korap, nagpa-farming nga, kasi doon sila talagang kikita at nakatulong pa sa ating inang kalikasan. Kahit ninakaw lang pira natin, ang importante, nagbalik sa atin yung tanim nila. Bakit? Kinakain natin at saka yung epekto against global warming climate change. So, nakatabla pa rin. Okay lang, bahala na. Sa Panginoon sila sasagot balang araw. Pero ang point ko, walang tatalo talaga sa farming. Ito'y pangarap ng lahat. Sana lakatan, consider nyo. Wow. Considering that this is 10 kilos, pag ako'y nagbinta, 1,000. Pag mayroon ko 1,000, milionaryo na po ako dahil sa lakatan. Okay? God bless you.